Mga kabayan, umani ng atensyon ang naging reaksyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos ang pahayag ni DILG John Vicar Rimulya na personal umano nitong pupuntahan si Roque sa Vienna, Austria upang ipaaresto. Sa isang pahayag, diretsahang sinagot ni Roque ang tila banta ng DILG chief. Kung ayaw mo ikaw ang mapahuli ko, huwag mo akong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, iniintay kita rito, magkita tayo. Matatanda ang ipinahayag ni John Vic na handa umano siyang magtungo sa Vienna upang personal na masubaybayan ang pag-aresto kay Roque. Sa panig ni Roque, iginiit niyang hindi basta-basta maaaring ipatupad ang ganitong hakbang. Ayon pa sa kanya, ang Austria ay isang independent at sovereign state at hindi basta-basta maaaring ipatupad ng isang opisyal ng Pilipinas ang pag-aresto doon ng walang legal na proseso. Bukod dito, binigyan din niya na kahit sa loob ng Pilipinas ay may limitasyon ang kapangyarihan ng DILG pagdating sa pag-aresto. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Magandang araw po sa inyo. Well, kahapon po ay sinagot ko na kung pwede ba akong maaresto sa bisa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, unang-una, hindi dapat inalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kailangan dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Rimulya. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition niyan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na magpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Ang pag-aaresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Rimulya mismo ang mag-supervise ng pag-aaresto ko, illegal dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin at hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang maisakay ng eroplano.
At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria. Dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vicremulia mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from Austria saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love despite mga bangag. God bless the Philippines. Ito, bad news. Inanunsyo ni US Vice President J.D. Vance na babalik sila ng Amerika ng walang iuuwing deal mula sa Iran matapos ang 21 oras na negosasyon para sa kapayapaan. Hindi umano tinanggap ng Iran ang inilatag na kondisyon ng Amerika, kabilang ang hindi pagbuo ng nuclear weapons. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. So kung mangyayari po ito, dapat kasama dyan sina Lucas Bersamin, sina Amina Pangandaman, ang dating budget secretary, si Bunuan, ang kulukoy na DPWH secretary ni Marcos, na sinasabi niya pa 1 month before sumabog ang iskandalo na ito ng pangungurakot nila sa flood control, sabi niya, we have already completed 9,000 flood control projects all over the country. Yun pala, 75% kinurakot at ninakaw. Ayan. So dapat kasama po yan si former DPWH Secretary Manny Bunuan, si Pangandaman, si Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, itong sila Jojo Cades, dating undersecretary, at isa sa mga bagman runner operator ni Marcos dito sa pangungulimbat na to, na itinuturo rin ni Saldico na sangkot. Itong si former Yusek Jojo Cades and si former undersecretary Trigib Olayvar,
na di umano ay naging BFF ni Amina Pangandaman. Kung ano pong ibig sabihin ng BFF, sila na lang po ang magpapaliwanag niyan, mga kababayan.